Now, continue ta. The word sanctify pa lang to, ha? So the people left their camp to cross the Jordan, and the priests who were carrying the Ark of the Covenant went ahead of them. It was the harvest season, and the Jordan was overflowing with banks. Overflowing its banks. But as soon as the feet of the priests who were carrying the ark touched the water at the river's edge, the water above that point began backing up a great distance away at a town called Adam, which is near Zarethan, and the water below that point flowed onto the Dead Sea until the riverbed was dry. Then all the people crossed over to the town next to Jericho. Aring picture sa next, so. Arao, magtapak ang pari, kapay ng tubig. Hindi lang si Moses nagbukas ang Red Sea, ariyo. Ang Ark of the Covenant na bukas man. Pero, ginpauna nila tapak ang mga pari. Pagtapak sa pari, napaiga ng mga tubig. Until nakatabok sila. Anong symbolic sa Ark of the Covenant? Presence ng God. Ang nagabukas, portahan mo, presence ng God. Ang nagasira, portahan mo, presence ng God. And you have to trust Him. You have to trust Him. Arao? Meanwhile, the priests who were carrying the Ark of the Lord's Covenant stood on the dry ground in the middle of the riverbed as the people passed by. They waited there until the whole nation of Israel had crossed the Jordan on dry ground. Nagtindog di sila until makatapos na ng Israel. Then, nagsunod sila, and then, nanaog ang susba. Lantabi lang instructions ng God. Probably instructions ng God sa imo pang pabukas sa Red Sea mo, but then you're not following instruction. Diba? Ato ya si Moses, during the time ni Moses, kabalo kang panabukas ng dagat, inampak niya sa niya nga baston. Strike. Ariya, lain naman, bitbita, Ark of the Covenant. Then, mapaigad ang tubig. Ang instructions ng God sa aton lain-lain. Bagdra ng mabalaan if you trust the Lord, because even if it doesn't make sense, you will follow the Lord. Amen. When lang nagatag ang Lord direction nga make sense, how? Kay tanan niya nga mga plano, mga suntok sa buwan. Mga imposible nga matabok nga butang. Go! Balikdan nyo ba lang inyo nga pa? Kung may ginobra ang God nga nag-make sense, wala. Pagbalikin mo, ara lang dahil gulpi. Ang question ko, are you obedient enough to follow Him? I-connect ko na sa question nga next. Can you imagine if there were illegitimate priests who carried the Ark of the Covenant? Hindi ka pare, pero nagbitbit Ark of the Covenant, kabalo ka na matabo, malunod kamo tanan. In short, let's check our calling. Kung gintawag ka ni Lord, pero paano mabalaan mo kung legitimate ka rin di? Now, in the first slide, tanan nga pare nagalin sa dugo ni Aaron. Si Aaron, si Itamar, si Eli, Phinehas, Ahimelech, and Abiathar. So, ang i-highlight ko si Abiathar, kanina duwang pare. Kung madugduman nyo, duwang pare. Si Zadok at si Abiathar. Pero dapat isa lang ang high priest. So, dire, naghalin kay Aaron, nanawag ni Tamar kay Eli. Kilala niyo si Eli? Siya niya ang pare ni Samuel. Sa gin-produce si Samuel, si Eli ang pare. Kag si Eli mane, ang pare, nga gintawag niya ang mama ni Samuel nga palahubog. Ano na ibi mo da, hubog kaguro, that time si Eli, wala na discernment. Hindi na siya ga-detect nga ang nanay ni Samuel gahibi, gapanghakroy sa Ginoo, pero gin-accuse niya nga palahubog. That time na manifest nga si Eli, wala na ga-spend time sa Lord, wala na siya discernment. Wala na siya connection sa Ginoo. And then, halin kay Eli, nagwa si Phinehas nga bata niya. Hopni kag Phinehas, amo to ginpatay sanggad nga duwa ka bata. And then, nagwa si Ahimelech, ginpursue nila, kag si Abiathar. I think bago napatay si Phinehas, may bata na sa guro. That's why nagsigi pa kay Abiathar. Now, sa isa ka man ka-part, si Aaron, si Eleazar, si Zadok, kag si Phinehas. Lain nga Phinehas, sa Phinehas nga piyak. Usually, mga pare-pareho mga ngalan nila. Pero lain ni saya, nga apo ni Eleazar nga Phinehas, lain man to ang bata ni Eli nga Phinehas. I-explain ko siya. Now, hambal ni Jesus sa Matthew chapter 7, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. You will know them by their fruits. Now, parimitan ni batian ng fruits. Do men gather grapes from thorn bushes or figs from thistles? Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Hindi pwede, magpalis ka danay. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Therefore, by their fruits, you will know them. Now, balik kita sa Psalms 1 verse 3. He shall be like a tree. Sino ni siya? Ang righteous. When you say righteous, hindi ka righteous. Say mo ganun ba't righteous according sa Lord?
Righteous because you follow God's leading, God's word. That's what you call righteous. He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf shall not wither, and whatever he does, prosper. Gusto niyo ma-prosper inyong negosyo, inyong trabaho, inyong eskwela? Ara ang Bible. Live righteously before God. Obey God. Follow God. Hindi nyo pag-i-define, hindi ka mo mag-rebel, hindi ka mo mag-disobey. And don't take God's word lightly. Gusto niyo ma-prosper, araw? And whatever he does shall prosper. The word of God never lie. So kung nag-short circuit kada nga daw wala nag-prosper, balik kaliwat, Lord, ano ang wala ginsunod ko nga sugo mo? Ikaw mismo reflect. Lord, diin nga kaman nga nagsala ko, diin ko wala napati ikaw. Kay automatic mo kung kapati ka, automatic everything and whatever he does shall prosper. Ara ang Bible. Now, we go. Jeremiah 17:7-8. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters. Ara naman. Kanina ang righteousness, tubong trust naman, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes, but its leaf will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding its fruit. Ang ba nila ng August ko na is tigpuraot? O ari ang solusyon sa puraot ho? Saligi si Lord, kaya hindi ka magkapuraot. Amen. Ang pamangkot ko, gasalig ka pero ga-worry ka. Gasalig ka pero ga-disobey ka. That's not trusting the Lord. Tapos gasalig ka, tapos wala ka pangamuyo, gay mo ka lang sa imo tikang, tapos anay nabalda ka, Lord, din ko nagsala. Why ka man, Lord, why mo ko nagsugo sa imo magkatuda? You know, we can become disappointed because wala words ang God. Ang words ang God niya will never go wrong. Ano ang balingani? My word will never return to me void, but it will accomplish everything that I say. Tanan nga word ni Lord matuman. So in short, kung wala ka katuman, balik italiwat sa puno, ano ang wala nato na sunod ng instruction? Amen. Amo na iya mo words ang God, that's it. You know what? Amo ni bala, may saluot ko sa inyo. In James chapter 1, liyon ko ba? Verse 22, kanina remind mo ko sa God while worshiping. 1:22, be doers of the word, not hearers only, deceiving yourselves. Next, if anyone is hearer of the word and not a doer, is like a man observing his natural face in a mirror. Next, for he observes himself, goes away, and may forget what kind. Intagaan ka na word, tapos wala ka pa nag-act. Hearer ka sa word, but not doer. Ano na sa ang ending? Balda. Wala siya pang pulos. Faith without work is dead. You know, the word of God is so simple. Ga-complicate lang siya when we start disobeying the word of God. Na-excited ko magtudlo pa rin because I'm giving my best shot kay Lord. Nga Lord, matudlo ko, mapapalapit ko mga tao sa imo according sa imo word. It's an opportunity. Makon mo na, agi ka manugibit, natagaan ka Lord, opportunity magtudlo sa word. Hindi ko pagidya magbakason. Ay bonus na ko gani. Okay mo palangit ka nang okay ka, ka bonus. Pamangkot ko individually sa inyo. Ano ginatang ni Lord nga favor sa inyo, ginusikan niyo. You know, coming to church every Sunday is an opportunity. 2 years ko na priso. Way ko kabalo ko mabackslide ko to. Nag-create ko sa akong church. Nag-create ko sa akong fellowship. Ako natudlo sa praise and worship. Wala ko choice. I have to create a community where the presence of God is welcome or else mabackslide ko. Kaya ang tanan to sa community ko, pro sa mga worldly, natural, kaya sige sa prisuhan, kaya may mga sala sila. Oh, karon paano ko maging kasanag? I create a church dito. Nag-pray ko, ako nag-lead intercession, ako nag-lead prayer, ako may muki ko Lord creating ko or else wala ko pahuluman sa imong presence. Mabackslide ko yan. Eh, nabasa ko Bible, 12 o'clock midnight, mapandar, pornography, tapos may ma-sex sa tatlo ka pari sa tupad mo, hindi ka mabackslide. And si Lord, hindi ma-create ko yan sa society nga ara imo presence. I have to do something. Subong kailangan ko mag-attend service, please don't. Kaya basi pa bakasyonon ka mo ni Lord sa worship service niyo, maguraabi ka mo. Sometimes pala, ano ganyan ko sa balay? Ang food, ginapresent, ginalutuan kita, gareklamo ta. Wala ka ang adlaw nga wala, nga makamin ka mo, kapara mabalaan niyo, ma-appreciate niyo. Bisan guro, ano na guro? Dahon sang talong guro kanon mo.
Diba? Sometimes we can be so overfamiliar. Sometimes we can feel so entitled. Gusto ko yung fried chicken sa Kenny Rogers. Hindi ka pasalamat sa simple mo nga sudaan. Kung gusto ni Lord dagaan ka Kenny Rogers, makaii siya. Pero ang pamangkot ko, are you even thankful for it? Diba? Amen. Ang iba nga tao kapag ita bata, ikaw may bata ka, ginanong mo bata mo. Ang iba nga tao kapag ita balay, subong may balay ka, gipabayaan mo. Ang iba nga tao wala sa obra, subong ka may obra ka, ginano mo. Are you honoring God even in your work? Absent na ko, pinandaan na yan. Ang iba nga bata, gusto mag-eskwela, ikaw may kapaskwela, sa ikaw ginano mong eskwelaan mo. Honoring. Simple nga honoring, but sometimes, ang aton words, wala nag-a-align sa aton actions. Desire ko sa bungaga na ma-honor naton ang God properly. Hindi ba lang abi mo ka-honor ka, pero wala gali. Aba niya, be doers, so, and he observes and immediately forget. Ipakita ng word. Bilanda. Kabalo ka na, when you don't take time with the word of God, you take it half-heartedly. Abatian ko na pero makuton mo, wala kayo nag-sink in. Ano ginwali kanina ka? Basta lang mayo lang Diba? Mabalaan mo ang tao mo, nagpapamati, because when you ask question, naanad ko na, subong ang kabataan, subong kanini, kabalo You know what? During my time, ang blackboard, taglima, nakapuno, masulat, gap, pulugis, gakalakibulan, akong kamot. Subong di pa pindot, ka na lang sa mo, iPad. Kwa picture, hindi naman kopya notes. Ako sa una, ang isa ko kabag daw Ninja Turtle, kung mabitbit ko sa libro, kung unsi kapilog. Subong mabitbit ka lang mo, matuon ka na lang, hindi pa maubra. Sa guilty lang Diba? Ang bag ko sa una, dako pasakon. Kaya hindi ko pwedeng mamintis, hindi pwedeng wala ko libro. Subong ara na talang sa iPad, mas screenshot ka lang. Gasulat si teacher mo, mamamo ka lang na Sa una ako yung kakapilin, pa kuya kahinay ko magsulat. Ay, natapos na. Pagkatapos ng klase, malagas kuya magpapakopyahan ko kaya wala ko notes. Hindi ko na malipatan si Ma'am Aguilar, amo na ang nainit ko sa tanan. Kaya dasin-dasin lang sa magsulat, kinay sa ko magsulat, pwede i-reason niya na, ano ka mamuyayaw? Sumbong niya ang mga kabataan yung title sa eskwelahan. Sa una yung maliit, kaya ikaw mangitap pakopyahan ko dati. Sumbong niya, Ma'am ka, kadaksig si mo, marisign ako, yaling ka din. Mamu ka na, di ba? Daw feeling na mas alam, basta sa maestra nila. How the world has fallen. Daw si Pio, sila makamba, sila maestra, pero nila batasan daw hindi makayo, daw hindi matulun. Ang bala mas alam siya sa teacher na pero batasan nila daw hindi matulun. Hindi niya mag-work sa akon, malangan hindi ko principal, hindi ko maestro ko, girahay, tagitaya. Hindi ko yan mag-tolerate mo. You want your son or children or daughter to be a good student? Padisiplinahan. Disiplinahan ko kung hindi mo gusto bayaan, taka Kaya tulukon ko lang siya pagustuhan, taka. Ang muna sa rules ko din, ikaw lumabati sa words ng God. 1, 2, 3, strike 3 ka. Hindi mo gusto ang balang, pabayaan, taka. Kaya ang tao, nga may diabetes, sa balon mo may injection sa insulin, or else mapatay sa. Kung baan sa, di ba? Masunod sa. Pero ang kabalan, bisan pulo mo ang balon, hindi mapati, okay. Sacrifice. Anto sa diabetes mo. Simple lang man mo. And I am talking about eternal solution. I'm not even talking about earthly solution. Diba? Ang ibang na doktor, gatag, bulong. Diba? Ang ginabayran nyo sila, ari libre, hindi pa mapapamatian. Consult lang ka sa doktor, kabulong ka pilabayan mo, diba? 700, 500, consultation mo pa lang na. Maluyan ka kung may ara, doktor na 300 Sabdo niya kaya ang gitunaan ko ni pila katuig, tapos bayran mo lang ko sang 200. May rason. Area libre, area revelation sang God. Sige na. Abatian pa lang nagaling sa sun. And then we question why God doesn't honor us. Na-realize niya man na. Damo kita kabaldahan, kay wala taman gina-honor ang word sang God. Kulbaan ka sa word sang boss mo, kay nga kung hindi mo masunod, taktakon niya ka. Nakulbaan ka sa teacher mo, kay nga hindi ka pagtagaan grades, gasala ka. Pero ang nakapot sa internet mo, wala ka pagtahod. Hambal dala. Do not be balik ka to sa aton nga slide. You will not be anxious in the year of drought. Take note,
tuig ha. Nga pamit, hindi ka mamblema. Ariyo, August lang, silang kabulan. Kapuraot, problema kagit. Iya, itato nga dito, isa kasi managalain na ta. Kabalo ka mo, probably your problem is because you know you are disobeying God. Because I know when you're obeying God, hindi ka mabayaan sa God. That's one thing I know. You will recognize a believer of Jesus Christ not by words, but by the enduring outcome of their way of life, the way they live. Enduring ha, ara ang keyword, enduring, gasigi-sige. Hindi lang whenever you feel like it. Enduring. Enduring. Not only when you're comfortable obeying God. Balik kita to, 1 Samuel. Ara, i-quote ko si Eli. Sa first nga line ni Abiathar ha, ara o. Then the man of God came to Eli and said to him, Thus says the Lord, Did I not clearly reveal myself to the house of your father when they were in Egypt, in Pharaoh's house? Sino na sa? Si Aaron. Did I not choose him out of all the tribes of Israel to be my priest, to offer upon my altar, to burn incense, and to wear an ephod before me? And did I not give to the house of your father all the offerings of the children of Israel made by fire? Hindi ang ginatag, gunit anan sa imo. Next na slide. Why do you kick at my sacrifice and my offering which I have commanded in my dwelling place? Nga ginasipa mo? Ano isa mo? Figure of speech? Nga ginabastos mo ang akong offering. And honor your sons more than me. Pero go and research it. Ginkigan niya dahil bata. Pero feeling ko, sa mata sa God, it was not enough. Intolerate mo na bata mo, harada sa may simbahan, tapos baldog nilang ako no, pero kagwala, kami ginubra. Now you see kung anong hearts ang God. You think ang God wala ka pang akig? That's why ganun may impyerno. Yes, ginluwas ka ni Lord, pero ako kapatigid ko bala, ang pangabuhi nga patrasa sa mata sa God, may consequence na kay kung willing ka, the Lord's grace is enough. Kabalo ka muna pangita sa God, willingness lang gid. Arao, to make yourselves fat with the best of all the offerings of Israel, my people. Therefore, the Lord your God, the Lord God of Israel said, I said indeed that your house and the house of your father would walk before me forever. But now, the Lord says, far it be from me, for those who honor me, I will honor. But those who despise me shall be like this thing. Behold, the days are coming, that I will cut off your arm and arm of your father's house, so that there will be not an old man in your house. Timprano, sila mapatay, wala, may magtigulang sa lahi mo. Nantabi lang, God, mga kig. Wala na ginatudlo sa aton, but we always confess, God is the same yesterday, today, forever. Jesus is the same yesterday, forever. Wala na nag-change. Pero, not many are having this honoring or fear of the Lord or reverent fear. I'm not saying but afraid, pero kung i-honor mo ni, ay hindi ko maguba sa kontrata, kaya karon kasuhan ko, karon mag-breach of contract ko diyo. Nakulbaan kita nga pwede kita kasuhan sa breach of contract. Pero ang aton nga eternal contract, wala na ito na honor. Ano ang basang God do? I will cut off your arm. Kag wala may matigulang, there will not be an old man in your house. The Bible is clear about it. Do you want to take God for granted? Think again. Why do you kick at my sacrifice and honor your sons more than me? That's why disiplina ako sang bata. Kay base, ako mabasulan. According sa words ng God, hindi according sa gusto ko. Oh, and next na verse, and you will see an enemy in my dwelling place. Makakita kang kontra sa simbahan. In my dwelling place. Despite all the good which God does for Israel, and there shall not be an old man in your house forever. But any of your men whom I do not cut off from my altar shall consume your eyes and grieve your heart. And all the descendants of your house shall die in the flower of their age. Now, and the flower, wala puching on pag upalang putla. Mapatay na sila. Now, this shall be a sign to you that will come upon your two sons, Hophni and Phinehas. In one day they shall die both of them. They shall die both of them. Ining sign nga matuod ang balko. Dungan sila mapatay. Remember, pare siya. Hindi lang basta-basta ang God magbakol mo. Kung wala siya nakatag instruction, in short, si Eli intentionally rebel on the word of God. Kung pare, kakabalo ka sa imong patakaran, bro. Diba?
and you work in your job, kabalo ka patakaran, hindi ka pwede malate, amo ni mo obrahon. Pwede naman ba sa boss mo, oh, sorry, gid wala ako kabalo mo obra, di ba laging briefing ta ka? Di kung di ka kabalo tayo, wala ka din nag-apply. No, simple lang man. Kabalo ka sa kontrata, tapos kita ko mag-breach contract kita pa mangakig. Ikaw na ganit nagbuka sang trust, ikaw na ganit nag-breach, nagguba sang contract mo. Do you think i-honor ka pa sa kontrata? Ginwali ko na last week, covenant contract. Di ba la? Oh. Now, kadto kita sa 1 Kings. Now, King David was old in advance and they put covers on him but they could not be warm. Nantigulang na si King David. At that time, about kay Eli, kay Abiathar. Ari naman kay David. Next. Then Adonijah, the son of Haggith, exalted himself saying, I will be king. Now, gaan ka mo background. Ang duha ka magulang ni David nga bata patay na. Ang ikatatlo, nowhere to be seen. Adonijah is the fourth. So, expect si Adonijah nga siya ang next in line kay tigulang na iamay. 1 Kings 1. Kanina 1 Kings 1:1. So, 1 Kings 1:7. Kabalo sa tigulang na iamay. So, therefore, ang next in line is the magulang. Normally. Now, nag-declare sa niya kagulingon, I will be king. And he prepared for himself chariots and horsemen and 50 men to run before him. And his father had not rebuked him at any time by saying, why have you done so? Ang sala ni David, because si Adonijah, wala niya gindisiplina. Ara, din quote sa Bible. Ginikanan, hindi ka mangakig, ang imo bata, gasungayan, kung wala mo ng disiplina, ikaw man ang basulan mo. Amen. Ako niya, na-realize ko na, ang orders ang God, Father, Mother, Children. Subong balion ni children, si Mother, kay balion ni Father, ni Mother, si Father, para wala na lang gamo. Ano ang balay? Baliktad. And then you think it can stand? Ang last na word, amay. Sorry but not all. Last time na namati ang lalaki sa bahay, sipa sila sa garden ng Eden mo. Yung tawag ka mangin tatay, kay tatay ka. Don't act like you're not. May mga gapati man ko, may mga righteous man nga wife. Pero ang last word, amay. Laging butang sila sang God. That's why ang atake, subong amay. Ginakwa credibility sang amay. Now, ang mga lalaki, subong, amo na yung challenge ko. Hindi ka mo mas agi pa sakon, dapat mas lalaki pa ka mo sakon. Maging mo desisyon, hindi na makita sa gawian. Makita mong totoo na lalaki by the decision that he makes. By the responsibility that he does. Hindi niya makita, tanan lalaki, pero ang maging amay, hindi na siya basta-basta. Tindugan mo pagka-amay mo, di ba? I-provider ka, di ba? Ikaw ang head sa family, di ba? Ikaw masunod. Amo na akong patakaran, kung hindi ka magpatigwa ka, patindog ka balay mo. Tatay ka mo. But of course, sa mga bata, nga married na ya, hindi na sila ya under sa tatay. Kaya sa isa ni kabalay ko, no, hindi ko ginamalipatan, isa lang reyna, isa lang hari. So kung nangasawa ka, ang imo reyna, ang imo asawa, hindi na imo nanay. That's why may separation nga matabo. Of course, sa balay na respeto mo, but isa lang ka ang reyna. Unless ang reyna magambal, sige, ano sa inyo, bala ka mo. Pero isa lang ang reyna sa balay. Isa lang ang hari sa balay. That's why gintawag mag-separate sa authority ang mag-asawa. Now, sundo natin kung gusto niyo magtindog inyo panimalay, sundo yung order sang God. Hindi na order ni Pastor Mike, order na sang God. Gin-reiterate ko lang. Napiaran nyo, ang mga hindi masunod nga order sang God kakabalita. Once ang relationship hindi yielded sa God, hindi ko matingala nga mabalda na siya. Because it is not under the covering of the Lord. Hindi under sang word, panagin nga bang word. Ang pamangkot ko, ginasunod naton or wala. Now, ara, nakita daw, why have you done? He was also very good looking. His mother born after Absalom. Si Absalom patay na, di ba? Kaya nag-imo ni sa sala. Na insurrection, maninga tabo. Then he conferred with Joab, the son of Zeruiah, and Abiathar the priest, ay nagwa na yung ngalan, no? And they followed and helped Adonijah. Nagimo sila yung sa ila, yun, nagkontrapartido sila, nga wala ang ila, totoo nga hari, kabalo. Probably ba si ila, guro nga, sige Uta, duwa man di pare, mapakita, di mangita, ang kwesa nga ako niya nga pwesto. Mapatindog mo ko sa akong kumpanya, mapatindog mo sa akong simbahan. Araw, si Abiathar the priest, nagupod siya kay Adonijah. And take note, ang anointing ara kay David, anay.
Now, let's see kung ano natabo. But Zadok the priest, Benaiah, the son of Jehoiada, Nathan the prophet, Shimei, Ray, and the mighty men who belonged to David were not with Adonijah. Dili nag-separate ang mga original kag mga peke. Okay, kabalos na mga pabilin, dili kuya gintawag. Kung diin ka ginasay ni Lord, dito ka. Amen. Amen. Zadok the priest, natunga, nato sila kanina, gaupod sila nga duwa. Subok nag-separate sila, gin-allow, sometimes i-allow ni Lord ang circumstance para mabalaan niya ang tutuod mong heart. And don't get mad at the Lord. Ikaw gintulod ko, binila mo, hindi, may choice kaya. 9. And Adonijah sacrificed sheep and oxen and fattened cattle by the stone of Zoheleth, which is by En-Rogel. He also invited all his brothers, the king's sons, and all the men of Judah, but he did not invite Nathan the prophet, Benaiah. Ang mga original one niya invite, ang in-invite niya, ang wala, ang makaya niya papatihon. Si Nathan the prophet, amo ng prophet ni David, hindi niya na masi-asi kay kabalo ni sa mamati sa Lord. So, dra pa lang mabalaan mo pa lang adaan kung sino ka pamati. The recognized prophet in the times of David, when David fell into Bathsheba, ang nag-rebuke sa si Nathan. But yet, they separated themselves. Nagwa lang gid ang ilang mga selfish motive. Next, continue. Now, namabog kita, balik tabi sa previous, that is in 1:9 to 10. Ang next is, malukso kita sa 26. And to Abiathar the priest, the king said, kay na-discover na sila, nagkalaplaan na na-discover na. And Abiathar the priest, the king said, si David ni, go to Anatot, to your own fields, for you are deserving of death. Kay nag-insurrection ka, rebellious ka, dili man lang sa ato ng uso ng rally-rally ka, freedom of speech. Sa kingdom, rebelde ka, patyon ka. Sa kingdom sang God, hindi na pwede ka rebelde. Ang lagay ng bawat sang God, count the cost. Kabalo ka sino kontra mo? Kabalo ka kung ano ang result kung mag-disobey ka sa akon? Ara mo, kabalo ka gidya. Ang tutuod nga nagasink in, Lord, hindi ko makontra sa imo. You know what? Sang ara ko sa crossroads ang akon life when I was in jail, NBI detention cell, I've got two options. I really counted the cost. Pangiwitan ko tanan ang nag-cost sa akon nga kaprisuhan, or fully masunod ko kay Lord. Tiging isip ko ang cost. Mangiwit ko, okay, nakabalos ko. Pero ti ang akon nga pertahan sa langit, sarado na. Kung kaluyan, magrasyahan ko mabukas. What if hindi ko magrasyahan? Sigihon ko na I decided to trust the Lord. And I surrender. Kag wala na ako nanimalos. In-refrain ko man akong kakik si Lord, di kong naintindihan, pero I will trust you because vengeance is yours. So, may-yield ko sa imo. And the Lord indeed. Amo na ganay siling ko, application sa crossroad mo. Pwede ko yung manimalos mo, pwede ko ibalik ang justice sa kamot ko liwat. I know I can kill them. Pero titason, malaynay kami buot sang God. Tapos, di pa gilti-gilti ko, di pa atras-atras ko, di pa backslide ko. Tapos dayon, basulon ko ang God. Lord, wala ka kaluoy sa akon. Ikaw naging mo sala. Para ang banya dao. Go to Anatot, but I will not put you to death at this time because you carried the ark of the Lord God. I see si Solomon. Carried the Lord God, my father David, and because you were afflicted every time my father was. Ginkaluyan pa sa ni Solomon. Kaysa naganto sa ako na may upod ka to, so sige, hindi ta kapapatsyon. Pero dito ka sa Anatot, hindi ka to magalin. Gaan ta kagrasya, pero hindi ka to magalin. So Solomon removed Abiathar from being priest. Ay, nagwa na. To the Lord, that he might fulfill the word of the Lord, which is spoke concerning the house of Eli and Shiloh. Doon naman itong basanggan sa Eli, there will be not an old man in your house. Ang fulfillment, si Abiathar the priest. Lineage na ni Eli. And now, let me talk to you everyone. Gusto niyo bless inyo bata ag apo? Walk righteously before God. Subong pa lang. Amen. Ari, isang example ha, mga kabataan. If you live a promiscuous life, kang nagka-AIDS ka, you think hindi na mapasa sa bata mo? You think hindi na mapasa sa asawa mo? And ay, physical na siya ha. Oo, patawaran ka sa God, pero you let your family suffer. Ikaw man na nagbukas ng door. Ang nasilin ko, we don't understand responsibility mo. We must understand responsibility. Not just before man, but before God. O, natabo ng prophecy ng God kay Abiathar from Eli pa na ha. O, Numbers 25, ari na. 1 to 3.
Now Israel remain in Akasya, mabalik ka to kay Eli, tapos na kay Abiathar. Makadto naman ta kay Zadok, the priest, kay ang topic ko, legitimate kag illegitimate calling mo. So nagwa to nga illegitimate siya. Nagwa sa uli nga nag-upod siya dito sa kontrapartido. Now na manifest siya ang tutuod. By their fruits mo, you will know them, are. Numbers 25, 1-3. Now Israel remained in Acacia Grove, and the people began to commit harlotry with the women of Moab. They invited people to the sacrifice of their gods, and the people ate and bowed down to their gods. So Israel was joined to Baal Peor, and the anger of the Lord was aroused against Israel. Ganito ang background. Diri na day prior to this, Numbers 24, patras, was when Balak asked Balaam to curse Israel. Pero hindi niya masumpa-sumpa. So hambal ni Balak, dapat tagaan ka milyones, kaso ang God mo hindi gusto mag-bless sa imo. Kaya every time mo mag-speak sa curse sa Israel, the blessing. Ang ginobra ni Balaam, nagatag sa council. That's why kung makadto ka mo sa mga churches nga sa may Revelation, may gin-address si Jesus nga the council of Balaam. Kaya wala niya madala sa curse. Nagatag sa tip kay Balak, ang weakness sa Israel, babayi. Padali sila babayi, then the curse will take effect. Parang curse. Hindi ka madala sa sumpa sa iwet. Babayi, trap, kwarta, tanan, gamiton sa panilay. Have you seen it? This is spiritual warfare. Hindi ka madala sa diretso nga hiwet. Hindi ka madala. Araw, babayi. Araw, ipadala sila babayi. Naglumpat sila ang sadya pa kay nga, kabalo sila from the day one that there's no idolatry. Kabalo ang Israel properly. Hindi ka man papakulon sa God nga way kakabalo mo. Ako rules ko sa kabataan, hindi ko magpina sa imo kung white ka na kitigaan warning. Both silingon, kabalo ka na sa warning and he keep doing it, that means wala mo ginaon na akong ginambal. The same thing kay Lord. No idolatry, lang tabalaho. They invited the people to the sacrifice of their gods, and the people ate and bowed down to their gods, and Israel was joined, and the anger of the Lord was aroused. Kabalo ka nga mag-upod ka sa ilang mga kig, ang God nga nag-upod ka Japon. Ano ganin ang term na naton? Ginangkat mo gid ko, di ba ang bansang parents mo? Hindi magaling. Malin ko yan. Ginangkat mo gid ko. Amo na siya ang iyang literal nga meaning. Abi mo hindi ta kapag pinahan kay palangga ta ka pues. Wala ka balot subo. Mangakig ka. Ikaw man nagrebel. Na wala ta ka balot. Amo ning naman nga do not put the Lord your God to the test. Palangga ka sang Lord, but don't do it. Kay the Lord will be true to His word. Magpalayo ko sa akon, hindi ta ka pa-bless. Simple lang na mo. You take palion sa God iya rules just because it's you. Remember, this is God chosen people. Huwag gani kalagpas. Ang basang Romans, kita gani nga sampit lang. Sampit ka, di ba? Kaya din graft lang ta. We were not God's people, pero gintawag ta people of God. Amo nagalong ko dito sa best because Revelation na sa akon, hindi kuya silos, pero ginasagod ko ni Tita Helen. Tikupon ko pagsalig ya. Now, hindi kita anak sang Diyos sa totoo lang. It's only because what Jesus did on the cross, kita gaan ka tsansa, tapos kita pa ang tikalon. Hindi pa ta kabalo mag-bow down. Hindi pa ta kabalo mag-worship. Naging tagaan ng katsansa ang chosen people Israel. Now, ginpalabot niya sa Gentiles, tapos kita pa ang may angas. Balaan ko ginaya, gingrasahan lang ko tayo lang kag Torwin. Madukogin kuya because hindi kuya anak, hindi ko silos. Every time magwa na sila pas, upod ka sa mga bata, kanto di supi. May bi ko na iya ka because hindi kuya silos. Pero they treated me as one. Now, karon, hindi ka anak sang Diyos, but because of what Jesus did on the cross, nagpatulo si Jesus cross, sang dugo niya sa cross, para ka mag-join sa kingdom, pamangkot ko, kumusta imo kaluwasan, ginalungan mo man bala. We never even think about that. Kaya kung seryoso ka, mahalong ka mo. Ako sa balay, amo na akong ginobra, Revelation, kumana. Hindi kuya bata ni Torwin. Hindi kuya bata ni Helen. But because ingrasahan ko, hindi ko pagalungan, hindi ko pag-honor, hindi ko pagalungan ng mga gamit, hindi na da. Pero may pa na, gusto ko mag-amon sa aircon, kaya aircon ko da. Aba na talan pas, kuningin pas, pandara lang niya. Kami lang na mabayan, hindi na pagdumdumang. Hindi ka na kita, privilege ka muna. Di abusaran ko, mapaon ko, i-premier ko. Kaya because pwede langit ko. And sometimes we apply that in our spiritual life. Just because God is gracious, maabusar kita. Do you know that that is dishonoring?
Makita ko, disciple, kung itangan ko balon, kita ko gabusar sa, hindi maglain buot ko, mambal ko, aba. Intagaan, takabalo, tapos ginkanlagsar mo sa wala pulos, tapos mangayo, kasakot kung wala ka, and you're not even being responsible. Diba? Wala kita rason kay Lord mo. Hindi pa takadumdum sa iya. Oh, and next, then the Lord said to Moses, take all the leaders of the people and hang the offenders before the Lord. Ang tanan na naghulid sa babayi, ipatya, ihang, bitayon, out in the sun, that the fierce anger of the Lord may turn away from Israel, para mauntat ang kaakig sang God. So Moses said to the judges, every one of you kill his men who were joined to Baal Peor. Tanan nga naghulid, patya. Oh, and indeed, one of the children, next, of Israel came and presented to his brethren a Midianite woman in the sight of Moses, and in the sight of the congregation of all the children of Israel, who were weeping at the door at the tabernacle of meeting. Now Phinehas, amo ni siya ang bata ni Zadok. When Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, saw it, and he rose from among the congregation, and took a javelin in his hand, and went after the man of Israel into the tent, and thrust both of them. Kakup anay sila, ginbuno sila sang javelin. And the woman threw her body, so the plague was stopped. Ang buot, kung may hali mapatay sa ngayautot para maguntat ang sumpa. Pero mo na literally natabo. Of course, I'm not encouraging murder dere. Pero ang point ko is, ngayon pasulabi niya ang God kaysa sambalong sa mga tao. Nagulid sila intentionally, kabalo sila nga mga akig ang God. Nabasagan maungtat lang ako ng kaakig kung mapatay ang tanan nga mga nag-disobey sa akon. Of course, hindi na applicable sa mo kayo. Mapos na mo. Jesus, patawaran ko ang akong salaran sa imong dugo. But people nowadays, because ara lang sa dugo ni Jesus, are abusing it. And they're not suffering the consequences. Diba? Kaya because if I run ni Jesus cross, sa pagusto ko yung pakasala. No, that's wrong. Kapati ko bala. Kung gina-honor mo si Jesus. Ano ganing terms ang Hebrews 10:26? Hindi mo pag-abusaran ang dugo maging patulo niya kay sukton kagid sang amay. Ginbayran na mo utang. Sige kapag ipakasala, but sa limon, you did not realize ang kabayaran. Nga dapat ikaw na napatay sa cross, hindi si Jesus. Kailangan na mag-sink in sa ato. Ama, may naman kung sakon mo. Pastor Mike, na daw kapos nang sa imo magbago. Paano na tatangin mo gana sa lalaki, sa muni. Hindi ko nagkabla, hindi ka maguntat nga, impyerno ka na, agi ka na, nagiwit ka na, nagitagan ka na tsansa, mapakasala ka pagit. Pilasin, apos madulaan ka na mo. Kung kabalo ka, ngang sige mo na tiras ang sabo, maadik ka, kag mapatay ka, kag magbuang ka, mag-schizophrenia ka, isigihon mo. Kabalo ka man in the first place. Kabalo ka nga dasig ka maadik, tinga nagtira ka pa sabo. Diba? Toad man. Oh. So ako man kabalo ko, when I minister to others, except especially katabo pa sa ako ng upod ko sa coven formerly, Mike's, makapi-kapi, tapos ikuki Hindi lang ko pag-istorya, party sa lalaki, kag mga galuba mo ang lalaki sa imo phone, kay kabalo ko na. But don't bring it up to me, kayo or else wakaw tanta ka. Kaya nga ako ni Kater, ko pag inaya, pilangan na malapos mo lang kung maduplan mo. That means, kung ginapakitaan mo, kung nabastos mo, ang akon kinambal sa imo. So you don't talk to me about mga ubang lalaki sa imo phone. Don't ever talk to me about it. Let's just talk about good memories. Kaya ginaprihan ko na sa mga born again. Pero hindi respetuwa ang ako na hindi gusto. So I do that. Hindi ko gusto magka-dishonor ang God sa prisuan. Hindi ko gusto magka-dishonor ang God. May tagaan ka na ngayon sa priso ka na, may pulong ka na sa Ginoo, ginapakaon ka na, mabinastos ka pagit. Now that's for the jail. Diriya sa aton. The reason why sometimes, ang mga kabataan gabi nasto sila ginikanan, sorry pero kaya ang ginikanan, di women kapataha. Amen. Kaya kung kapataha ka, hindi ka man pagpastusan mo. That's why ako yung true ko sa akong word when I say, himuon ko na. Kaya doon sila taka. So taon man ko. Kung diri man lang sa atong relasyon may pastusanay, o doon ta na lang ni, go somewhere else, find another pastor. Find another discipler. Amo na ako kasimple mo. Dere, i-honor ta ka because gusto ko you become a better person. Now, kung wala mo na nakita nga mo na akong motive, then let's stop this.
No one can convince you good things about God kung may kagapati nga maayo sa nga Diyos. Kay do tay dako, do tay pain, do tay failure, pasulon mo sa, nga ginamumuko nila, pero kung gasalig ka, nga palangga niya ka, kagini niya kapabayaan, no matter ano kagamo sa kamdalan mo, Lord, kabalo ko yan, mo ko ginapabayaan. Ang aton mindset kay Lord. Amo nang balko sa isa ka grupo, kung may bastusanay, kag wala honoring, cut it off. Don't stay there. Kaya ako gusto ko, muhambal ko ganit sa kabataan, ariya prangkas, heart-to-heart talk ni sa Eternal Rock. Tanan ng kabataan ni Pascuela, kung ginsagod ko, I never at once nanumboy, namastos sa ila, or nagambal nga sa lubuon ta ka. I still honor them until today. Ako pa na ang nagaula ha, I still honor them. Sometimes, di kong kitaga sugo, kitaga muna, binabastos natin. Kaya ako man kasagod si mo. Ludhi ko, sunda akong gusto, wala ko muna. Because I want to honor them by thinking that God has entrusted these children to my care, na ipapalapit ko sila sa Lord. Amo na akong purpose. That's why until today, I honor them. That's why ang naginaguba sa enemy sa akon, di ba? Pero those who remain, knows it. Tanan, not because ginasagod ka, kanubo sa pananawan ko sa imo, sometimes we can fall into that trap. Diba? That's why may mga Filipino culture, kita nga panumboy, ginatumboy ako, ginamuna. Because worldly, nasa mo, siyempre, why na Jesus? Pero ako gapati ko, kung ikaw, ara ka kay Kristo, dapat ginavalue mo pag ganit. That's why kasi ko maganit, nga ginabuligan ka, because ginavalue ta ka that you will become a better person. Ang akon nga bulig sa imo, hindi nga bakod sulugoon ta ka, but because gapati ko sa imo nga victory, sa imo success, sa imo maabutan. That's why gahatag ko balon sa imo. That's why gaamot ko sa imo, because gapati ko that you become a better person. Amo na akong purpose. So parents, anyone nga sa babaw, honor those who below you or are below you. Kay one day kinanglan mo na. That's why wala ko gahambal nga, okay mamu ko na, libriyon ta ka muna, tapos may gatupa. Eventually manaog na mo kag, hindi na makatiyan, kuya Mike yan. Amo na nga ginakulbaan sila, may mga parents na nag-approach ako, niya pa, sa imo ko lang ipagi akong bata, kay mas kulbaan ng bata ko sa imo kaysa sa akon. Sige ko, tita, amo ni mo imuon, tito, amo ni mo imuon. Because, respetuwa, mamala, i-honor man imo word, and they will honor you. Ang God ga-honor sa niya promise sa inyo. Pero sometimes, kita ka because God is good, kaabusar kita. Amen. Amen. Amo lang lagi tagaan ka na nagpalansang na Jesus Cross, ano pagkikinanglan mo? Now, this one I'm preaching is not about good preaching, but this is conviction. Ngayon, hindi natin pag-abusaran ng kaayos ang God. Now, next. Pineas, son of Eleazar, son of Aaron, the priest, has turned back my wrath. Ang nagkabalang God, bangod kay Pineas. Nadula akong kaakig. Because he was zealous with my zeal among them, so I did not consume the children of Israel in my zeal. Therefore, behold, I give to him a covenant of peace. From Pineas, tanan nga kapuapuan niya ni Pineas, amo nang pare. Because sa ginubra, sang isa katawo, ang bilog niya nga generation, ginabasang God, i-bless. Araw, behold, I give to him a covenant of peace, and be to him, after his descendants, him a covenant of everlasting priesthood, because he was zealous for his God, and made atonement for the children of Israel. Gin-honor sang God ang offering ni Pineas. Why siya nag-compromise? Babayi lang na. Why siya nag-compromise? Idolatry, latay-latay na mo. Now, ma-shift kita, ano ba ni Peter? You are a chosen generation, a royal priesthood. Sino na siya? Kita. Now, kay priest ka, impili ka. Aba niya daw, his own special people, that you may proclaim the praises, who once were not a people, but now the people of God, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Sa una, way taging kaluyan, subong yung kaluyan ta. Sa una, way taging tawag, people of God, kay Israel ang itawag, subong din-include kita. Ano karon ato ni Moon? Di ba? Peter, ano ganun sinuging quote niya? Mabalik kita sa 1 Peter 1. An apostle Jesus Christ to the pilgrims of dispersion. Now, in Pontius, sa mga dispersion ha? Anong word na dispersion? The word dispersion is a word normally used for scattered Jews. Ang mga naglakta nga Jews. But, may catch dire. Di ko ginquote ang scattered Jews sa Jeremiah 56. My people have been lost sheep. Their shepherds have led them astray.
They have turned them away the mountains. Blah, blah. Ang synonym shepherd, nga ni mga hari. Mga hari nga mga nag-compromise. Shepherd na sila. Sinong hari? Subong symbolically. Sa aton balay, tatay, magulang. Shepherds ka mo. You take good care of the flocks. Now, panaog din mention ng lost sheep. Araw kay Jesus. He answered, I was not sent to the lost sheep. I was not sent except. During the time, ang storya ni party sa babae, nga nga Lord, bisan ang mumho, saludon ko na. Hambang ni Lord ang pagkaon para lang sa lost sheep. Hindi pwede sa ido. Ang term nila, ang ido, outsiders. Pero hambang niya, Lord, bisan ang mga mumho, pala ginakaon sa ido. Dali nabilib si Jesus sa iyang faith. Pero hambang niya, I was not sent except to the lost sheep. Lost sheep, Israel lang na. But may twist. Ano ang pa niya, Apostle Paul? Therefore, remember that you, once Gentiles in the flesh, hindi kita yung Jew, hindi kita yung Israel. We were Gentiles, outsider kita, who are called uncircumcision, uncircumcised kita tawag, by what is called circumcision in the flesh by hands. At that time, you were without Christ. Sang wala kita Kristo, aliens from commonwealth of Israel and strangers from the covenant of promise, having no hope and without God in the world. And yan ang marka, ginisa ko, no? Nga galibot ko sa muna, manugiwit ko sa muna, I had all the power, I had everything, pero may ginapangita ko nga hindi ko makita. That's why when I found Jesus, wala na ako na let go. Ari, every word nag-igo, giniyo, having no hope. You think maluwas mo yung kagalingon? Kung wala ang Kristo? Now, ako kapatigin ko kung intagaan ka chance sa sanggad, nga abusuhin mo. Intagaan ka another chance. Habang niya who were once afar off, being brought near by the blood. Layo-layo, tas ako na, kabalo ka mo subong, gapalapit kita pag gamingo, pagtapak, ara worship, sanggad, ara presence sanggad. Sino kagi nga na namalhan sa nga wala presence sanggad? Kabalo ka na, that's why hindi mo gusto magpalayo. Pero sa mga wala kaagi sa presence sanggad, they can just turn their back. Praise the Lord, hallelujah, amen, 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 amen. Pero wala intimacy. That's why, hindi sila kapakalo mapakibato sang intimacy ni Lord. Paano mo pakibato? Devotion mo. Lord, I want to intimate with you. Kaya hindi ko pwede nga wala ko devotion. Lord, kaya mamalhan ko, mapalayo ko sa imo. At kabalo ka mo, ano ang matabo sa aton pag malata kay Lord, mangita, tasang magiging intimate, drugs, entertainment, babae, lalaki, ang muna pangitaon natin sa kalibutan, kwarta. But at the end of the day, kabalo man ka muna Japon, hindi ka muna mapuno. Then why do we do that? Instead nga ipakibato mo ang imo intimacy kay Lord at all cost. Mabalaan mo ang tao nga desidido. Mabalaan mo ang tao nga ginag-treasure niya yung sweldo because at all cost, hindi ko yan ay maglagaw. Si Jaib lang. Ma-apply sa, hindi ko na magupod sa Sikiyor. Si Totoy nagwa-exam, hindi ko na magupod. Sikiyor na nakatempting na. But they said no, because may goal sila mo. Now ang aton goal is spiritual. Are we just giving it away? Oh, for He Himself, next, is our peace. Kabula ka mo wala si Kristo mo, baka mo wala kang pagidait, pas. Wala kang pagidait, nagpalayo kay Kristo mo, simple lang gid mo. Kay siya imo pagidait, kung ara si Kristo may pagidait, nga wala kang pagidait, ikaw nagpalayo, hindi man pwede si Lord magpalayo sa imo. Ara sabat, He is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of separation, having abolished His blessed enmity, para makapalapit kita kay Lord. Himself, thus making peace, and that He might reconcile them both to God and one body through the cross. Ako gitagaan ako chance sa magpalapit kay Lord. Ano pagigad-gad ko nga mabackslide? Ano pagigad-gad ko nga palayo? Ara, i-develop ko ng intimacy ko. Ang muna ginapla ka simple. When I develop my intimacy, hindi ko magkulang kay the Lord will provide. Para lang tanang masabat. Isa ginalaw kita ni Lord sa ginawa doon, kinabala ka. Wala ka man kadumdum sa akon. Gautod kita sa source, tapos mareklamo kita, wala kita life. Gautod kita sa source, tapos mareklamo kita, wala kita favor. Ephesians 2:19, now therefore you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with saints and members of the household of God. Natuman ko sa UP, sa una, kung gusto mo mag-remain sa fraternity, dapat attend ka sa kada meeting. Damo pisan sa fraternity, you know why? Kaya mag-graduate sila, may makuha obra, may maamuni, may maamuna. Daw si pisan sila, because may favor in return. Ari ang source ang atong favor, di na ganit malapitan mo. Kaya na, intimacy lang na iyagin ang pangita. Bago magabot problema mo, kabalo na si Lord. Kabalo na sa magprekurara.
Pero kabalo kita. Si Lord ya kabalo. Mangayo ka bulig. 3 days from now, kabalo siya. Kabalo sa 1 week from now, wala ka na bugas. Kabalo siya mangayo ka bulig. Pero ikaw kabalo ka. Diba? Most of the time, we take God for granted. The priests are mediators between God and people. They minister the tabernacle. Kita gintawag kita magbitbit sa mga tao palapit kay Lord. Kung lang taon sang tao nga bitbiton mo ang imong kabuhi, you think mo palapit sa kay Lord. Bisan sa chat ko nakadlaw ko na gani. Hindi tamang surya lalaki kay karon -1 ta sa langit ara nga daan si Michael ka pamati. Amo nang ba sa mga tinayo kong classmate mo? Mayo, kag ginarespeto niyo ko da. Ani tamang surya sa ginagi kaya sa Michael. Buot sila nga parespeto ko. Wala ko gadamuhan sa ila. Pamangkot ko to those people nga gina-inspire naton palapit kay Lord. Are we being a good testimony? Or not? Bisa ng private conversation mo da. Naligan nga si Manang tawagan ko sa mga boss ko sa Pasay. Yung kumusta ko nila. Siguro may kung kabalo ko ilang taon nila kung diin ko. Kami upo ko nung araw sa prisuan liwat. No, grabe ba? Yung actually, pastor dito yung bahay niya. Nagbabakasyon lang sa labas. Ugali na mapriso mo. Drugs per miya kaso. Hindi ko tulungan ni Lord. Are you even bringing people to God? Ang bala, sa mga kabataan ko, na yung ting mapati sila kay Kuya Mike nila, confirme, kung ginastorya ko mga lalaki, nagilig ko tubla siya, luyag ko tubla siya, mapati sila yan sa akon. Kakadlaw ko na ganun, mag-istorya lang ko isang testimony sa past, kasabat si Cedric, ay, Kuya, tama na naka-cleansing mo. Diba? Kaya hindi niya nakita yung agi si Kuya Mike niya mo. Ang basa ko, nagwa sa my day ko, kasi siyempre, put ko sa balay mo, nagwa sa my day ko, tsura sa ex, amot Kuya, change topic. Ito muna si Cedric. Jasmine, wala ko gadamuhan sa ila. So kita, when we bring closer people, when we bring God closer kay Lord, mapati sila ayan na rin din. My classmates will never believe me kung damuhal ko wala ka mo kabalo nga lain man akong treatment sa ila. Actually, some of them are coming sa anniversary. 2 ka doktora, ang isang SFO3 nga bago lang promote, kadalaw niya bilog niya nga pamilya. Inayaway ko nagapangagad, it's a testimony. Kanya-kanya kita assignment. Last, both faithful remnant of Israel and those from the nations who belong to Messiah Jesus Christ are now the covenant people. Hindi lang mga Jew, hindi lang Israel, kundi kita mga Gentiles through the blood of Jesus Christ. Karon gitagahan ka ni Lord Sansa. What have you been doing about it? Kabalo ka mo ko natakaan kung Domingo. Nakaagin ako Domingo, 2 ka tuig sa prisuhan. And I know the feeling ng wala worship. Ako nag-create worship. That's why I treasure worship. Bisan pa mag-abot sa pag-antis ko mapriso sa akong nag-enjoy na kayo worship, kaya ako lang makasinggit, ako makaipig. Hindi ko na mubra sa prisuhan. Pero nag-create ko circle, ari mo ay. Dahil kung di ka lead ko praise and worship, may gitarista lang sa uli, nagkuha-kuha na natuluan na nila mag-lead worship. Ang isa na sa buong barangay captain sa Pasay. Leader si El Shaddai. Kapadayon na kay Lord. Mga utod, one day we will be 6 feet below the ground. Don't waste your time. I'm not talking about religious talk or religious preaching or good preaching. That's why hindi ko mahilig mag-post sa Facebook sa preaching. Nag-teach lang po. Because ang akong wali is not for everyone else. It's only for those na willing magsunod kay Lord. Kung ikaw compromiser ka, ang akong wali will sound judgment to you. Pero ang tutuon nga magsunod kay Lord will take this wholeheartedly. Kaya because kabalo ka mo, nga hindi ako judger, hindi ako judgmental, but I want you to draw closer kay Lord. Kag hindi nyo pag-abusaran in your relationship kay Lord. Just because He is gracious and merciful. Just because ginatagaan niya ka tsansa, abusaran mong tsansa niya, one day magbugtaw ka basi, wala na siya. Totoo na yan, lately, I've been talking to different young people. Samtang wala ka wheelchair si mama mo, ilagaw na na. Kaya nag-grip, first mga sweldo, hindi, nagay parundom sa mga matindog ka balay mo, someday mga sawa ka fine. Una si mama mo. Una si papa mo, daw dumdum mo.
Serbisyo kay Lord padayon. Na-bless ko si Kalam Minamor Kalam right now. Graduation sa Pangasinan, kabitbit niya iya. Amay. Sa una wala nagkakatako. Bitbit niya amay niya gipalagaw niya sa Pangasinan kay ma-attend sa iyang graduation. We can always start today, it's never too late. Amen. Amen. Mambal kita after 10 years, mapalagawan ka. Kasi after 5 years, madula na si mama mo, bla. Don't waste time. Give your best every day. Una kay Lord. Obey ka mo bala kay Lord, anay. The rest will just follow mo. Amen. We give other people the best. Time, attention. Pero pag abot kay Lord, daw sa gigilid. Hindi lang, Lord, insindihan mo ko. I'm not permiyakin ko. But you know, when you honor the Lord, you put Him first. That's why ginapot ni Jesus, seek first the kingdom. Ano gani ang early? Sa Isaiah 29 last week, early means priority. Is the Lord still priority? Ano gani siya ko last week, na-appreciate ko mga nanay, manumdum sa mga lutoon. Subong si Justin, ina-pressure naman maluto. Wala ko manumdum, pila na tagay, kung dahil ako luto ta. Maplo ang anointing sa imunita Marina. Eh wala kami manumluto. Ako pala doon niya, lutoan ta kamoy itlog pro. Kabaklan, nakapusabinas. Kaya hindi ko na yung gift. Gift ko lang yung mag-provide kwarta. Para hindi kami gutumon. So, subong, inaiyaan ko na role sa balay. Inakabos kong style, but I did not see it as burden. I see it as an opportunity to love and to extend. Ako naman na yung role. Karon, magkuton ko, in your role kay Lord yung diin. Amo na ako na assignment sa balay, kabataan, karon fellowship with the family of Ephraim, ang church ni family ni Ephraim, may fellowship din yung people. Amo naman akong role. Akong role subong is to teach dire passionately and wala sang bulak-bulak. Kabalo ko muna akong bulak-bulak akong wali. Kabalo gina si Michelle, kilalahay kami na dugay na. Kabalo sa akong kapanginto lang ko. Kabalo ko gani isang scammer na nag-message sa ako. Ay kabalo ko hindi, ni si Tox ko yan, kilala ko yung heart ni Tox ko. Good PM, wala siya yung Tox, good PM. Kung hindi ko tugin Tox, siya guro doon na intoan ko guro. Ang kabala ko na siya birthday niya, sa tanan, kita niyo celebration niya, may red wine, may swimming pool. Pero ako manumdum gift, hindi ko yung Tox pagtagain gift. Hindi ako gani gusto mo pagtagaan gift, kulpin na may mangutang. Niya Tox, hindi ko yung mangutang si mo, yasang 5 mil, 1 million, at amon ko si mo. At least kilala ko siya. Amo na ako pagkakilala sa iya, that's why kilala ko kung sino ka-message ako. Ay, message ko na nawag ko tayo kay Ben. Ang FB sa asawa mo. Pinay ko na hack. Yan pass, hack na pass. Ay nakulbaan ko man, nawag basi ang phone niya mismo ang ginhack. Ay hindi gali ang FB lang, kaya basi connect basi ang phone niya ba nakawat. So why ko na nawag si Yanay. Ang itawagan ko si Ben. Gisilin ko ang ginradas ko ay basi damo pa sa pangayon, which is correct, lagi pangayuan di man sa. Pero gindelete ako to. Sa hacker to. Wala na kita ang past conversation naman. Uy, nabasa na Michelle. Karon magamba si Holy Spirit, kabalo ka nga siya. Ako kabalo ko kung si Michelle mag-message ako. Kabalo ko yan. Kabalo ko kung bata, pumamal ka ng isa kung ginabot sila. Nano ka, daw di ka man namuni. Diba? At di mo poses, mo guro, ginaabot ko guro yan. Pero kung normal, lambing, kuya. Pero kung may gilagtok ka ng isa, ano kaya, poses ka guro? Inaabot lang sa guro, bad trip lang. Kabalo ka mo ang God does not change. Kita lang nagabagpo. But God still loves you. God still is fulfilling His promise over your life. Kabalogi ko na yan. Di ba lang ko ng tatay niyo consistent? Di ba dapat ang bata consistent man? Inagigan ko ng mga kabataan ngayon consistent. Sinayin ko, mag-ubra ka mo pinakadlaw. Maubra lang ka mo kung naguton ka mo. Maubra ka mo kung mayo mo doon. Yung kung bad trip ka mo, di ka mo mag-ubra. Ay, labi-dali na matakta ka sa kumpanya. Kung may negosyo ka, abuton ka lang manegosyo ka, balda negosyo mo. That's why you have to be consistent. Through good times and bad times, continue paglakaton kay Lord. Diba? Gapangakit kita sa ginatawag nga fair weather friends. Mayo lang kung may kwarta, kung wala ko kwarta, may mga mukadumdum sa amon.
Di ba pangakit kita sina, pero ako mangkot ko, amo kita na sagad or hindi. Isa man doon, takagad mo nila pabaso, Lord. Sabi mo, wala mag-providean ba? Sugdam lang ang gutom. Mabalanggan, ikaw nang palayo. Ikaw nang disconnect. Matingala ka wala provision, ikaw ba nag-disconnect? You get what I mean? Amen. Ara kanina, Psalms 1. Jeremiah. It shall be like a plant, like a tree planted by the waters. Bisan mag-abot ang puraot, kung may salig ka kay Lord, hindi ka madulaan. So kung kadulaan ka, mangkot ko, may salig ka din man. The word of God is always true. Ang salig doesn't just mean, Lord, may salig ko, but ang salig means may action. Faith na sa, ano lang term nila, imuna. Wala word na faith sa New Testament, trust ang gingamit. Sa New Testament lang may word na faith. Kung na-notice nyo, sa Old Testament wala faith. But the word that is used is imuna, meaning trust or deeper nga. Sige Lord, kapati ko sa imo, sumasunod ko sa imo patakaran. Sige lang Lord, bisan wala-wala ko, ma-worship man ko Japon sa imo. Sige Lord, bisan wala-wala ko, masimba man ko Japon. Sige Lord, bisan daw kagamugid, unahon taman ko Japon. Kaya kung mamugya, pagid ko, mas pagid magamu, akong panimalay. Amo na ginatawag ng trust. And emuna also means faithfulness. Emuna also means consistency. Trawe, tanong ka, tapos pasanuan kada bulan mo lang kunyagan, lang tawon mo ko matubo kung hindi. And then we question nga, Lord, wala lang ka-prosper. Wala mo man ginapang lakaton, hindi mo pagtuo. Kaya hindi pwede ang pagtuo maginapang lakaton, hindi pwede mag-flicker or mag-falter. Ara, paano ko ibalaan? Ara, wala saan ka? It should be like a tree planted by the waters, nga bisan mag-abot ang drought. Ang iya dahon, green Japon. Ara, ang Bible. I don't have to put the debate parties mga mamon. Ara, balik lang kamo sa Bible. Dua ka verses kin ko kanina. And everything that he does will prosper. Be righteous before the Lord. Ara ang sapat sa inyo, mga kakulangan. Ako pag makulangan, mabalik ko, Lord, anong wala ko na obey sa iyo? Lord, naginimo ko nga sala. I don't blame other people. Ginatulong ko, Lord, kumusta ato sila na yung adunga. Amen. It always goes back to the Lord Jesus. Ano ganyan ba niya? Apart from me, you can do nothing. Ang walang ina-permit, scriptures lang ina-permit, ginatudlo ko sa inyo. Balik kay Lord, balik kay Lord, kay gatuman sa promesa. Kita lang yung kapalya, promesa. You know what, di ba la? Kabalo ka kung kapalya ka promesa, feeling mo, siya man kapalya man, ano kayo tawag na, ng thinkers are doers. Ay, hindi ka naguruan, hindi naguruan. Kanina, ginkoto kanina, the word of God is like a mirror. If you don't honor the word of God, feeling mo, hindi ka man pag-i-honor sa God. Ikaw mismo lang kag-honor mo. Oh, example, kung ako hindi ko tutuon sa akong word. Ma'am, ba si Jaib Hindi na pagtuturo ni Jaib. Actually, reflection ko lang na, ang akong pananawan, reflection ko na kay Jaib. Pero hindi ko ka, ma'am, ba ko, Lord, tumanon, kung ikay ikaw nga Diyos, datuman ka sa ginamalan mo, so matuman ko. And the Lord never failed. The Lord never failed. And I know in the future, He will never fail. Eternals, I'm talking to each one of you. I'm not telling you to be perfect. Pero kung balaan nyo may diferensya, return kay Lord. Balaan mo may sala ka, balik kay Lord. Nagay patugay-tugay. Kaysa matugayan ka, masarurot ka, and then you can find your way back. Datawag ang kansi mo, di ba lang ba niya ganin? Kung patigawan may mo heart, wala kong may mo kung di ka gusto. Yung demonyo lang, ako ang warning is Romans 1, 24, 26, 28. And God will give them up. Hindi ka mamati. Okay? Have your way. Don't think that God cannot do that. God can do that. Hindi man lang God magpilit sa imo kung hindi ka gusto. The Lord will lead you. Mambay ka mo mga imposibleng abutang. The reason why I went to witchcraft because of anger, kag-hatred. Ina, mga butang imposible, pero kakatabo sa akon. Kasi Lord, kaya ko magaling magpatawad kay ara ka mo. Kaya ko mag-forgive, ara ka mo. Hindi lang ko galing magsalig sila
But I can forgive. I don't wanna be bitter. Kaya gusto ko yung panakaton ko, okay, sing. There will be people in your surroundings, that will never do you good. Pero balik lang kay Lord. May decision mo na sa ila, may decision ka ganing ngayon mo. Sila wala, di ba? May decision mo na sila ngayon, that's why they hurt you. Pero balik lang kay Lord Japon. Ang importante, wala kang ipabayaan ni Lord. Amen. Sa bungaga, as we just allow the word of the Lord na magsalupsok guro sa ating heart. Can we just worship the Lord today? Today, if you have anything to repent to, mga yung Lord panawad, sorry, kaya wala ka na-honor na sa akong time, sa akong gawin. Lord, gusto ko siya kay uhon. Not to show off to people, but because gusto ko kay uhon akong relasyon sa inyo. Tandaan nyo na ang mga tao na naglantaw sa inyo, they will never be there the day of judgment. Si Lord, imo ato bangon, so settle things with the Lord. Bisan bata mo, bisan asawa mo, bisan bana mo, wala na siya sa tupad ni Lord sa days of judgment. You will stand alone. So you can never blame other people. Now this is the time to contemplate, to meditate, to repent, to make things right. Today, let's settle matters with the Lord. Personally. I don't know kung di ka nagkulang. I don't know kung ano sa lakan na obra mo. I don't know kung ano yung thoughts. But ang words ng God sa kong is, if your calling as a Christian is legitimate, makita sa imo fruit. Makita sa imo diligent. Swift ka, kabalo ka, nga sampig ka, but the Lord has given you chance. Gentiles kita.
Gin-welcome kita ni Lord pagi sa dugo ni Lord Jesus Christ. Subong ka gitagaan ta tsansa. Aren't we going to give our best shot? Ako niya hasta subong bitbit ko na sa akong heart. Hindi kita kaya Lord pag-ibaylo sa bisan sino nga lalaki. You know everything that you have done for me. Why na sabor? Di ba? Kung kabalo ka nga ang munggo, gakos tang imo nga gout, madulaan ka gana, bro. Ang kabalo ka sa mga butang nga makadala sa imo sa impyerno, hapos madulaan gana. Kung gapati ka sa impyerno, kung gapati ka manggalain buot sa God every time you sin, kung gapati ka kung wala ka gapati, pwede mo lang napagkarasakan mo. Kung gapati ka sa breach of contract mo nga pwede ka makasuhan, kahalong ka sa ginpirmahan mo. Now, gahalong kita sa atong relationship sa atong Savior, knowing nga siya mabitbit sa aton. Gahalong kita. Gahalong kita nga hindi kasama sa kita. Gahalong kita nga di madula aton intimacy sa iya. Adlaw-adlaw gabukas ang langit para sa imo, tuto kaginday, because di ba la, ang veil gani mo. Kung wala si Jesus na patay sa cross, ang veil nga na wala na nagisi. Pagkapatay ni Jesus, ang veil nagisi alin sa babaw panaog. That means anyone, even without the high priest, can enter the presence of God. What have we been doing with the presence of God? Bukas ka lang Bible, kung mapungko ka lang daw manaog na presence of God. But how many of us are still excited to meet God? Are we still excited? It's not about the good teaching or preaching. It's about intimacy. Many times gina-feel natin natin pagalingon sa mga preachers. Pero atong relationship kulang. You know what? Wala ko talaga kato sa tanan-tanan ng mga seminar o conference. I will go there when the Lord tells me so. Kaya nga, mga lakson ko na tingog sang tao nga I can always listen to the voice of God. Hindi bala? Unless i-lead ka ni Lord, may balon ko na sa imo, ha? May pakita ko na sa imo, then I will go. That's why I don't run around every conferences, kagano, kag seminars. Because I can always sit down sa kilid sang dagat kang mga piupod sa akong Savior. I can do that. Ang reason nga may mga entertainment kita, drugs, ilimnon, because it means, ang kabalo ka mo na miningin na, hindi ka satisfy sa presence of God. So you find something else. Sa imo na nga, ang happy pill mo, ang happy hormones mo na pala. How do you call that? Serotonin mo, nga matrigger. Ha? Dopamine mo. That's why gusto natin dopamine high, bukad, Facebook, TikTok, kanan. Kay dopamine high na mo. Ga-drugs kita, ga-entertain kita. Kaya ginalagas na natin, hindi naman naog. But you know, din man naog presence ng God when the dopamine is low. And the Lord will talk to you and now, I have your attention. Gusto rin natin doon. Subong, damo-damo, subong generation, gina-offer sa entertainment. May mga AI na kita, may mga lagawan na kita. How many of us can still sit down? And then, Lord, gusto rin natin doon. Kabalo ka mo sa balay. Damo times katakaan ko magalin. Kung wala assignment ang Lord, mapuko ko na sa akong paborito, mapulangguan, baka masurya kay Lord. Para sa akong that's heaven. Kabalo na. Hindi ko nakatikal, kaya kabalo mga ubod ko sa balay. Itotoy, si Jillian, si Ivan, si Justin. Arada permi akong posisyon. Mabukad ko na iPad kung masurya kay Lord. Para sa akin, I don't wanna go anywhere else in the world. Bonus na lang nagalagaw, pero una, si Lord. Kabalo ka mo nga wala pulos sa Boracay or si Ior kung mapaypierno ka man lang, wala na sa burok. Totoo kinaiya. Hindi ka enjoy kaon mo. Kung malang mo mapierno ka. Ang tao pala, ang mga tao pala nga, lethal injection sa una. Pagustuhan sila, kanon, last wish mo. Tanan nga pagkaon, wala na sabor. Kay kabalo ka, magitayon ka na. Ang mga kwarta mo na, tanan mo na mga record, kalibutan, wala na pulos kung wala mo mapipierno ka. Wala na pulos kung wala presence ng God. Then why do we still run after those material things, those worldly things, na hindi mo na makasatisfy sa imo? Pero sad to say pala, many of
the so-called Christians, ginabaylo na si Lord sa mga muna nga butang. I'm not saying all, pero by their fruits, you will know them. Ako I'd rather sit down, mabuhi ko yung coffee shop. Bible ko, ka-presence ang Lord, mabuhi ko yan. Sa balay, mabuhi ko yan. Until na may paubra ang God, tamaran ko magaling sa balay. Or may direksyon ng katuot sa bukid, masanay nga duwa. Malakat ko. Pero, mga kanto ko na sa mga reunion, kablo ko na purpose ko, gospel, takaan ko na yung mga disco, tamaran ko na. Ako na purpose, ma-deliver ko si Lord, dara sa ila. Ako lang pasuktan mo, tamaran ko. Mas ma-excite pa ko makanto ni sabi ni nga Biyernes, upod sa magulang ni Marvin. Ma-open kami, BGMP yung excited ko na yan, kaya damo naman makareceive kay Lord. Thank you. I can go next to Malcala. Utod, kabay pa, hindi kita again rebuke ni Jesus that these people honor me with their lips but their heart is far from me. I don't know about you, pero once ko paan kung tama, balaan ko kung totoo, di ako po orientic. Balaan ko si Michelle magstorya sa akon, kabalo ko ng excited na sa parmiga, tinitari na sa mga joke niya na iyan, because ako naamon niya nga banding nga duwa. Kabalaan ko, when I talk to Jason, when I talk to Jillian, isa ala ka man surya, pero lapuyot mag-isurya. When I meet my disciples, lapuyot na. Pagkat doon namon sa San Carlos, when spending time with Sister Lenlen, sadya, I will talk about life. Ano man, B? Kung hindi si Jesus, lahat ng suryanan ko. Diba? Amen? Prosperity sa negosyo, yung ginagag ni Lord, pwede. Ang leading ni Lord sa imo eskwelahan, ang leading ni Lord sa imo trabaho, ang leading ni Lord sa imo kabuhi, pwede na suryahan. But remember, always it, mga utod, one day we will all be 6 feet below the ground. And nothing of your money, nothing of your tuta, nothing of your balay will go with you. Amo kaya itong demonyo per me. Nothing in there nga madala mo. So, samtang ari diri subong, how do we remain faithful? How do we steward it? Ako pag hindi si Lord, ako topic sa Sinaka Fellowship, I don't go, I don't stay. Kaya wala ko gana. Pero kung si Lord atong suriyan sa siya, ang friendship, ara si Lord Business, ara si Lord. Trabaho, ara si Lord. Pag wala si Lord, I don't want to dishonor God even sa conversation. That's why I don't talk about mga dinama. Sadyaan lang lang ko Pero hindi ko gusto sa conversation yung dishonor ang God. May nakita ko dishonor sa God, ako mismo mga palayo. Hindi niya lang pagpasto sa akon, God. Akong pagtuo, ako yaw, okay nyo ko yaw. Libakon nyo po, that's fine. But don't insult God before my eyes. That's why big deal ko magwali sa pisuan. Kung wala ka ganang mati, go. Kung balik ka to sa seldang, because I don't wanna dishonor God right in front of me. I'm not saying dapat namati ikaw mo sa akin, but it's not the word of God, then you're free. Kung kuris-kuris, wala mong pangita attention mo. Kadlaw lang makadlaw. Pero if I'm talking about the word of God, and if I'm talking about your salvation, about your endurance, about your faith, and I meant it. Amen. Honor God with your time. Honor God with your heart. Honor God with your work. Honor God with your business. Ang mula nga pinakasimple. The world might not honor you, fine. Sige lang. Ikaw yapon pa dayon ng honor sa Lord. Naglaing buon ko, I don't know, kilala mo si Marilo Pastor, sis? Mayara na sila sa muna, ma-feeding program. Subong may ginakasuhan na pastor si Ferguson, Baptist pastor sa Pampanga. Then I talked to Tita Marilo, mayara na sila Street Kids Ministry sa muna. Kita ko ginaan na know her personally. Pagka-priso ko, napadala na sa Shinmel. Naginamo lang galing. But ang point was this, sige Mike, halin kami sa States, nagdala kami 100 wheelchairs specific sa isa ka masakit. Paglabot sa Bureau of Customs in Arbor, ang iban, kay kuno, wow, nila 20%. Then, nagabot ang point, di pa nagtag sa politiko under his name, Siringita Marilo, that's my wheelchair. Ano ng korupsyon, subong?
Gusto mong inatake nila ang mga bata, baby. Ang bata, wala ginasakit But, ako na mong government. Tapos ang niya sa akon, mapalakad kami paper sa TESDA. Kung wala ka lagay, wala ka TESDA. Sad, di ba? Ang wala na benefit ang TESDA, kay pati dira, corruption. Padako-dako, lagay para ma-process imo TESDA. This Street Kids Ministry, they're helping the poor. Tapos amo na ibalik niyo sa gabulit. That's why I'm talking all eternals, rise up. Rise up. Ginalasak-lasak ang nation, ginalasak-lasak ang ngalan sa God. What have we been doing? We are called to bring justice, fairness. Kapakaon kita bata, natando ko kanina kami nagambal. Pas, may-ari dire mga bayo sa mga bata. Dalon ta, okay, lakat. Kasi amo ng open door ko makastorya sa mga kabataan naman. Ako yan, ma-deliver ko per mo. Kung ano kin-offer, deliver ta. Ang tabo ko na sa Iloilo, sa jail ministry, namangkot sa akon, tita si Aimee. Pasino ng matabo ka, di ka may start, di ka matulog. Siko nakabook na ko. Part na sa nakon faith. I'll pay my own fare, I'll pay my own tulog for 2 days. Because tanong ko na sa imo jail ministry. I don't go there para bayaran niyo ko. I don't go there para manukot ko sa akong party. Amo na ang ginagamit ko sa akong. Di ko na ginalisi sa ministry, I spread it out. Wala ko nagpanukot. Wala ko nakita na nukot kay Aimee. Naman ko sa ano yung fast food. Sinin ko, chill lang. Upod dali sa ministry nga nini. Hindi ko gusto nga matabok, kabayran mo ko. Wala man hindi matatalang balayran. Kabulig na kapagani sa jail. O paamutaman ko sa inyo. That's how I do things. That's how I do sa akong kabataan. Amot ka lang mo ng piling mo daw kulang ang hotdog, ang itlog. Di amot kapag i-corn beef Pero hindi ka kapag obliga ron. Amo na akong patakaran sa ila. Give out from your own heart. I'll go there, nakabook na ko sa tulugan na mundo kadlaw. Nakabook na ko sa ngakon nga ticket. Because that's my share of salvation sa BJP Yongka. Kung anong mabaton ko di sa inyo, amo na akong ginagamit. Hindi pa namin madensyo ang kwarta. Hindi naman mabitbit sa langit ng mga kwarta natin. But be responsible. Amen. Subong, talking about kwarta, we will honor God with our tithes and offering. We honor God today. You don't give to Pastor Mike, you don't give to Yeshua, ito na. No, you honor God. Na may mananong makasadya-sadya kita sa anniversary. Matigana kita litson, matigana kita sa mga prices. But for the ministry, but for the Lord, we do that. We honor God with our tithes and offering. We honor God with our seed. By the way, nag-inform ko sa church, out from our finances, nag-aagtag kita 10,000 para sa Israel. Ang Israel subong gira. So nag-issue ko check para tanan kita nag-amot. Ang whoever man na mag-amot, kanto lang ang mga tarita. Because that's our way of feeding those ara nga na ano sa gira. Ang iba nila subong pagkaon, okay kita. Wala kita di gira. So let's give our share. Ang unang gambal ng church ko. Ang church gusto ko yung mahatag kita. Of course, may mga individuals man ito nga nagkanto kay Tarita. Pero we, the board, decided nga mag-issue ko check. And may ara kita mo, may supporter kita nga isa ka, duwan na kabulan, wala ka hatag. Mas dapat kita makuong, di ba? Pero Lord, si Kuya, matanong pagit kami dapat. Ito muna akong ginapatay ng principal, matanong pagit kami. Para hindi kami pagkulangon. So that's my share. And also my share, magando kami, jail ministry, sa board kabalo na, not one victorious or La Calota, even ang San Carlos, wala ko naging kwa sa pani sa church. Amo na nga akong gindiritsuhan na. And even sa allowance, di sa mga young people, that's my faith. Amo na akong faith. I do my share, you do yours. Some of you are sponsoring sa mga baon sang bata, sa mga tuition fees sang bata. Diba? Ako kapatid ko na, the more you give, the more you receive. That's my own share. So, we honor God by our tithes and offering. We honor God by our finances. We honor God by our first fruit, diba?
Kung malanataw nyo sa Bible, ang una nga bata, ginahalad kay Lord because butsilingon, siya nagbukas ang imong womb. Kaya iban mga bawas, siya nagbukas ang imong womb, si Kuya offer ko na kay Lord. That's why may Samuel kita, sa 1 Samuel. May kita first fruit, ang first na ani, and I see that with Tita Rita, ang first nga harvest, sa iya pinya, whatever, gina-offer yan na kay Lord, gina-convert yan sa cash. Because Lord, ang meaning sa first, masundan niya siya. So, imo ang una nga parte, the rest amon. Amon na gitawag na first fruit. That's why notice yung mga magulang sa Israel, double portion, because sila ang halad sa Lord. Taran nga magulang din first fruit. Amon na principle sa God. Notice niyo sa Exodus, ang mga gipamatay sa God, sa Egyptian, ang magulang nga bata. Ang bansang Lord, ako na yun. Kasi yung mga magulang, first fruit si Aimee, di ka no? Sino? First fruit niya na. First fruit. So, Lord, una nga benta ko sa akong negosyo. Ari, Lord, imo ni. Because kinadedicate. Hindi ba lang, may ata na nga, if the first fruit is holy, the whole lamp is holy. Kaya sa 1,000, kung i-offer mo kalor ang 100, ang bilog nga 900, gina-sanctify na bagay sa imo 100, amo na iya nga principle. We don't get to see that. Amo na itong principle. So, kaka-sanctify ang bilog by giving, iya ni Lord parte. That's how we honor God. Di ba la? Ako when I honor young people, din tabo nga baklan mo sa 2,000 nga sapatos man. Kadlawan kanila. Mga yun niya mga sapatos tag 6,000. 5,000, 10,000. Okay, kung may kwarta ko, okay, go. Because you want to honor that. Hindi man sa expensive, but ang point ko, you want to give your loved one the best, di ba? Pag magluto ka, namit-namit ka luto, may plangga mo. Magserbisyo ka, namit-namit nga pagserbisyo. Maglaba ka, namit-namit nga labang puti-puti, gina. Nakatandugan, ko na bala kayo nga, hindi ko satisfy sa laundry, namon sa gwa, ang puti ko ga brown. Pero ako na uya ko Thailand, but every time nga may event, ko ta, sa kari di sa, may ayuon ko ta sa imo. Sige, ano na pas? Hindi ko mapalaba ko puti. Kaya ang totoo nga makapaputi, nanay. Hindi, laundry. Kaya laundry, nasok mo lang na mo. Siyempre, kung muna braya, wala man nagambal ka sa laundry, putian mo na, di ba? Kung gusto mong putian, ikaw laba. Di, ang makapaputi sa nga labahan, nanay. Di one day, ko ta, ang ako mo lang ang mga puti. Ka-brown. Niya pas dala adi si ko dito na uya ko pero tinanay ta ka sige tanan ko nga brown ka puti. Lambing ko na kay Telen. Kay nanay lang nabigat ko nga ako nga gingamit nga prayer shawl sa kasal ni OJ. Ginayo ko si Itay Tere. Mama ni Ivan, ko tamay ayon ko sa imo. Kasi wala ko takpan nga nanay wala Telen mo. Ni kung ako bla prayer shawl ga brown na sanin ko palaba ako sa movie kaya gusto ko magputi gamiton ko na sa kasal niya pas ako bala lain ang nanay magambala ko bala gagaw asa ko problema magambasa ano pagkaon ako bala ba si Lord magambala ko bala di ba namin man siyang feeling isa galing nga mandatos kita mo ako kabala ko maglaba pero hindi ko bala magpaputi prangka na yan nag-aayok din ko imagine mo if you give it to God. Amen. Let me tell you this, just honor God. And God knows how to honor you back. Amen. Can we all stand today? Let's raise our hands. And let me bless you today. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and give you peace. May the Lord continue to bless the works of your hand. That God may grant you favor sa imo trabaho, sa imo negosyo, sa imong pamilya. I also bless sa tanan nga nagapangita diri trabaho nga makakita ka trabaho. Those na naga-school, I bless you nga hindi ka madulaan sa provision that the Lord will going to provide for you. That the Lord may use anyone na mag-provide sa imong finances. But honor God with your finances, please hindi niyo pag-abuse. May the Lord bless you also sa mga nagatrabaho diri, especially nag-desire promotion. Every one of us is desiring promotion. Gusto natin mag-grow. Promotion is growth. And may the Lord grant the desires of your heart as you delight yourself in the Lord. Sa tanan diri nga naga-ministry, may the Lord continue to give you open doors. Kung din nga maka-ministry, kag mahimaya mo ngalan ni Lord. And may the Lord continue to guide you that you may walk in the purpose that
He has for you. Na hindi ka magpalayo, hindi ka na mamugnaw. Hindi mo pagtalikdan si Lord. And that you will continue to prosper as you follow Him. All this in Jesus' name. Amen. Ma-announce ko anay ha. By the way, before ko madula, before ko ipasa kay Jocelyn, ang ating anniversary is fast coming up on September 13. Pero hambal nila kung diba ginambal kita nga may amo kita ning weeks until September 13. Pero subong, nag-decide kami nga i-advance na mo ng deadline para ka-prepare ang aton nga mga chef sa gilalulutoon. Para maisip pila ka ulo, para hindi na mag-alang-alang, hindi sila magsala. Kay, I know, si Marvin naga-school. Sino pag-indugan ni aton chef? Si Tipay naga-school. Sino pag-ed? Oo, ang utot ni Christine, kay work. Wala naman. Okay. So, at least matansya nila ang ilalutuon. So, ma-advance kita deadline that will be on September 1. Correct? September 1, birthday ni Ayman. September 1 ang deadline naton. Para sa September 13, preparado kita. By the way, announce ko may duwa ng takaleksyon. Okay? Ang inyo na bayran is only food and entrance nyo. May cake na ta from JD Cakes. Okay? So, may mga sponsor kita kag I know, damo, pagin manug-abot. And also, the San Carlos will join us. Kag ma-overnight din sila, ang San Carlos. I think we also have Himamaylan. Matulog man, maupod man sa service, may Himamaylan. Kinabisitahan ko sa Maylan, masimba sila sa 13. And also, we also have visitors from Iloilo, mga classmate ko, kadalo nila pamilya nilang masimba. So, amo na, preparar kita, advance na to ng aton nga payment at will be September 1, I think 600 per head. Ang bayaran nyo lang na is just the food and the entrance. The rest, may games kita, may snacks kita sa hapon. Hindi nyo na problemahin because the Lord has provided for it. Okay? So, aton lang, bitbito natin kagalingon. Gina-arrange ko pa ang aton salakyan pakanto to. Probably, makuha kami jeep sa alangilan kung masugat tulong. But may araman kita isa ka van pagin, may sponsor man sa aton van para ma-enjoy natin ang aton anniversary. Okay? Ano pa? Sa gusto mo donate, ang kanto lang kamo kay Kesha. May gusto mo ikaw donate, just go there. And other than your 600 per head, may gusto ka mag-donate, pabalaan nyo lang si Kesha. And, I don't know, I think mayroon na kita dessert. Mayroon na dessert gani, Kag ang 400 nyo na hindi pa na ganyan dalang dessert. Ang dessert na ito is a blessing. So, whatever the Lord has led in your heart, okay? So, September 1 ha, nagahulog-hulog kita para hindi bukat sa iban nga nag-estudyante, gahulog-hulog kita. So, para hindi kita mabugatan. Please settle it before September 1 or on before September 1 para makapreparar ang mga manuluto kung pila baklo nila sa ilang mga recipe. So, we give them a chance, hindi naman takit na marina, because we give them a chance na ma-practice nila ilagay, na ma-impart man nila sa church. So, amo na nga, nag-decide kita mga young people naman ang maluto. So, may tatlo kita, may kanya-kanya na sila nga po tayo na tatlo. Huwag ko nakabalo, hindi mo ko nakabalo mag-isip-isip na. Bala na sila mag-divide-divide. So, amo na. And, may lunch kita and then sa hapon, may snack. So, pwede ito ka-swimming, pwede niyo ubusan ng bilog nga adlaw dito. Imutang ko sa Sabado para Domingo makapaway ka mo. Ang gusto mag-overnight or ang gusto mag-inanay, amo na ito ng brahon. Good morning, church! Hala, liwat. Good morning, church! Okay. So, since we have been blessed by God's word today, let us be reminded with some important announcements and updates. So first, of course, is our worship service that starts at 9 a.m. So church, hindi gid magpalit ha. Then of course, our BJ and PGL ministry every Wednesday. So if you want to mabulig in any form, just kindly approach Pastor Mike. And of course, our Thursday Bible study nga online via Zoom. Sa Gawali, nada siya si Tita Rita. So, if you want to join, ara man na siya sa aton nga church group chat. Inasend ni Tita Rita ang link. So, if you want to join, just kindly click the link. Or if hindi ka mo kabalo, just kindly don't hesitate nga mag-PM sa amon. Kay buligan ka mo naman. And then, on Friday, we have a prayer meeting and Bible study that starts at 6 p.m.
diri sa aton nga church. So, diri siya anay kinahanglan ang aton nga prayer meeting and Bible study. Ang aton Bible study ga start 7 p.m. Next. And of course, our reminders. Let us be a doer of the word. Next. And please follow our social medias. Join the group, Yeshua the Eternal Rock Ministries Incorporated. Ang aton Facebook group where diin ga live kita sa aton nga services every Sunday. And please like and tune in at Eternity's Year. Dira na daang updates, some Bible studies, important reminders, or announcements. And please like and subscribe our YouTube channel, Yeshua the Eternal Rock Ministries Incorporated. Kay dira na daang mga recorded nga wali ni Pastor Mike. Kay ang Facebook gadula ang live record every after 2 weeks ang live. So gadula na siya, hindi na siya makita sa Facebook. So gina-post na siya namon sa YouTube. Next. And please, who is willing to join in any ministry, just kindly approach Pastor Mike, Manong Zed nga wala de, and or me, the production team's head. So miski ano nga ministry, worship team, production team, banner, kids ministry, any ministry nga impress ang Lord sa imo nga heart, just don't hesitate and don't be shy to approach us. Next, for our 6th year anniversary, syempre ginhambal naman to ni Kuya sa September 13, Saturday at 9 a.m. Ang sa location, of course, if wala ka mo, makommute ka mo, just kindly kadto de, ang gusto mapupod sa service, just kindly kadto de, or communicate ka mo, kay manang ka siya, if maupod ka mo sa service or hindi. And ang 600 per head, of course, sa hambal naman to ni Kuya, ang deadline is September 1. But September 1 is Monday. So, sa August 31, pwede nyo naging masettle ang inyong mga kulang, or if alang-alang gid nga September 31, hindi ka mo makabayad, pwede man ka mo makabayad sa iya through GCash. So, just pangayuan nyo lang ang GCash, di man ang cash siya, i-PM nyo lang siya, or if hindi ka mo friends, PM ka, chat ka mo sa GC, kay masin man lang na siya. Next. Ang location is at Almadria Highlands Resort. Dampi na siya sa Campus 2, Talisay City. You can pakita na sa Google Maps, and may ara man na sa signages if magkadto na kamo to. Next. Of course, ang 600 per head. 600 includes the food and the entrance fee nga 200 pesos. Ang sa entrance fee, dala na da ang swimming. So maligo ka mo or hindi, mas dala na da sa 200 pesos. So if ako sinyo para sulit, maligo, dala na lang tas ang aton palaliguan. Then, bayo mapaliguan. Basta na. Then, our color palette is any shade of violet or blue. So please have violet kag blue, wala may ma-black or may ma-white. Diba manong totoy? Okay, lagi dyan nagpasabali si Caleb. Mga kulanda. Tanan nga award ara sa iya. Kag first time ko nabitbit niya si Papa niya, kag si Papa niya nagsaka sa stage. Iba namin siyang feeling mo. First time ko nagawa si Papa niya, kag tanan nga award ara sa iya. So, ako nalipay ko, we can see Caleb, he's always giving his best shot. Pati service niya, the best. The best na per me. So, please everyone ha, kabalo mo na si Lord mag-return sa favor. Kung the best imo hatag, the best man imo ani ha. Kung the best ang seed nga gintanong mo, hindi mo na pwede mag-ani ka sa pagutpot, di ba? Kung hindi ka magreklamo, kung ang imo ani pagutpot, kung ang imo tanong pagutpot man, simple lang gina saya. If your service is the best, kanina gisuri ako si Marvin. Kung hindi ka pagbuyan sa Marriott, that means ang service mo pang 5-star. Pasado. Marriott na mo, that's a 5-star hotel. So, kung hindi ka napubuyan, that means you have performed well. How much more akong gina-perform ng King of Kings. Amen? So, everyone, God bless it and enjoy your Sabbath day.